Sounds so good and I can say that he's a part of my life. I can't let go too. Bawat salita sa kanta ay tumatatak sa puso ko. Hold me now. Nakatingin ako sa kanya habang ganun rin siya sa akin. Umiiyak ako habang nakangiti para akong nababaliw. Biglang nag-ilaw ang paligid, inilibot ko ang paningin ko at nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Sobrang daming tao. Woo! Ang gwapo mo talaga, Von! Bagay na bagay kayo! Haranahin mo rin ako, Papa! Puno ang gym at nagsisigawan rin sila. Kilig na kilig ang mga sigawan ng mga babae. Natatawa na nahihiya ako sa ginagawa niya. But, I find it sweet. Ang daming tao, bakit kanina wala akong makita? I will make it up to you. I promise to. Nang makalapit siya sa akin, babatukan ko na sana siya pero naiyuko niya ang ulo niya. Kaya nailagan niya ang kamay ko na ikinaingin ng buong paligid. Ah, sweet! Nakakakilig talaga! Anong kalokohan to, Andrew? Tanong ko sa kanya na namimiyok pa dahil sa kakaiyak ko. Umiling siya. Iniangat niya ang kaliwa niyang kamay para tuyuin ang basa kong pisngi gamit ang thumb niya. Mas lalong lumakas ang ingay sa loob ng gym. Halo-halong ingay, sigawan, tilian. May sumipol pa nga na nagmumula sa stage. Nagpatuloy siya sa pagkanta habang nakatingin sa mata ko, kaya napatitig rin ako sa mata niya. His eyes are full of sincerity, hope, and love. Hinawakan niya ang kamay ko kaya napatingin ako sa kamay niya. Sa kamay naming dalawa. Marahan niya itong pinisil na ikinakabog ng dibdib ko. He held my hands so tight na para bang ayaw niya na akong bitawan. Holding his hands, it feels so good. I'm safe in his hands. Ang lamig na kamay niya. May sakit ba siya? Bakit ang lamig mo? Hindi ko mapigilang magtanong sa kanya, kibit balikat lang ang sinagot niya sa akin. Kanina pa yung line na yan. In fairness, all song siya. Pero feel na feel ko ang message ng kanta. Ano ba kasi ang promise niya? Hindi lang niya ako palapit sa kanya, kaya napahawak ako sa dibdib niya. Mas hinapit niya pa ang katawan ko, papalapit sa kanya. Kaya nagkadikit ang aming katawan. Woo! Love this couple! Ang lakas ng sigawan nila. Mabibingi na ata ako sa ingay nila na halos pare-pareho lang ang sinisigaw. Napayuko na lang ako dahil hindi ko maiwasan na mamula sa ginagawa niya. Tinatanong pa ba yun? Napatingin ako sa kanya na magsalita siya pero hindi nakamahik. Bulong niya lang sa akin. Ang alin? Inosente kong tanong sa kanya. Kung bakit ang lamig ng kamay ko. Bakit nga ba? Because I'm nervous. Umiwas siya ng tingin sa akin. Really? Kinakabahan pa siya sa lagay na yan? Ibinalik niya ang tingin sa akin. I'm not a perfect man, wife. There's a lot of imperfections, but I want a perfect relationship with a woman I like. Despite of all my imperfections, you still accept me. You marry me, even if you don't know me well. When you came to my life, I promised to myself that. He paused. You're gonna be the lucky one. Ipinagpatuloy niya ang sasabihin niya at the same time, last line ng song. It's that his promise? Ang ganda ng boses mo, Von! May kiss ka talaga sa akin, baby! Thank you. Tugon niya, tumingin siya sa akin at hinawakan niya ako sa butt cheeks. Kiss! Hirit ng mga tao dito sa gym. I'm sorry. Please, bati na tayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Baka sa mukha niya ang pagsasuma mo. Wala na naman akong rason para hindi siya patawarin. Since ginawa niya naman ang lahat. Ang mas nakakatuwa pa doon, nagsorry pa siya sa pamamagitan ng song. Nginitian ko siya, tumango ko. Yes, you're forgiven. Bati na tayo. Matamis kong sambit sa kanya. He smiled at me. Oh God, why this man so handsome while smiling? At walang sabi-sabing niyakap niya ako. Thank you, beautiful. He kissed my hair while he's hugging me so tight. I'm about to answer when someone's screaming my name. Von! Baby! Napalingon ako sa pinanggalingan ng ingay. It's Abby. Nakakakilig! Oh my God! In fairness, ang galing mo kumanta ha. Bawing-bawi ka na. Naks naman. Siniko-siko pa ako ni baby. Kilig na kilig. Mas kinikilig pa sa akin eh. Thanks, Abby. Sabi ni Andrew at tinap niya si Abby sa shoulder. You're always welcome. Basta ba papasahin mo tong baby ko? Nakangiting sabi ni Abby at niyakap ako. Hug her back. Even if she's crazy sometimes,
She's still the best of all the best. Best friend. What? Your baby? She's mine, Abby. Only mine. Don't call her that. Asar na sabi ni Andrew. Binatukan ko siya pero nakailag na naman siya. Kainis. Nakasigaw ka na naman. Saway ko sa kanya. Binilatan siya ni Abby. At napatingin siya sa mga lalaking papalapit sa amin na malawak ang ngiti. Thanks, brothers. Nag-appear silang magpipinsan. They look like a brother. Little things, sabi ni Vin, na ikinasingkit na mata ko sa kanya. Pinalo ko siya sa balikat dahil sa naalala kong ginawa niya sa akin kanina. Aw, namamalo ka pa. Dapat nga nagpapasalamat ka sa akin eh. Patampo niyang sabi. Pasasalamatan? Hello, muntik na akong mamatay sa takot tapos sasabihin niyang pasalamatan ko pa siya. Iniwan mo ako kanina. Ipagpapasalamat ko pa ba yun sa'yo? Kakainis ka. Nagtatampo kong sabi kay Ben na may halong inis. I pouted and I heard Andrew chuckled. What's funny? It's my plan. Pardon me. Sabi ni Andrew na nakayuko. Sorry, I made you cry. Gusto mo talaga na umiiyak ako, no? Of course not. Don't tell me na nag-aaway na naman kayo. Ipapalo ko na tong violin ko sa ulo mo, Von. Itinaas ni Vic yung violin. So, siya pala ang tumutugtog ng violin. Sige, hampasin mo na. Nakakangali kaya. Sulsul naman ni Van. Si Ven at Van nag-gitar. Kasi halata naman sa bitbit nilang instrument. Si Vic ang sa violin. Except kay Ben, na walang dala dahil sa piano siya. At si Von naman ang vocalist. Wala nang hahanapin pa, complete package na sila. Kiss naman dyan, sabi ni Van. Tumingin sa mga tao na kanina lang, yun na rin ang sinisigaw. Ano? Pasigaw kong tanong. Kiss, 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 kiss. Nakita ko may banner pa yung iba na nakalagay. Belvon Lovers. Kasabay pa sila Abby sa pagsigaw niyan. Nag-ingay na naman ang buong paligid. Kiss daw oh. Humarap siya sa akin at nagdedemand rin ng kiss. Tumigil ka nga. Nakakahiya kaya. Ang daming tao tapos sa harapan nila Abby. Nakakahiya kaya. I miss you. He? Miss ka dyan. Linyahan mo bulok. Mga martes na to oh. Sa kiss. Grabe. Sige na, pagbigyan mo na Belle. Sabi ni Van. Oo nga naman. Sagot naman ni Van. Rinig kong sabi ng mga pinsan ni Von habang titig lang ako sa kanya. He parted my strand hair into my ears. He slowly moved his face. He's looking at my eyes straight, and I did the same way. Can I? He smiled and claimed my lips. His kiss so tender and passionately. He's a good kisser. I kiss him back. This kiss I feel like a first kiss. Pakiramdam ko kami lang ang tao rito. Parang nag-slow motion ang lahat. Ang sarap sa feelings. Actually, this is the third time he kissed me on lips. He broke our kiss. Pareho kaming habol hininga. He smiled on me, mouthed thank you. I smiled back. Yon! Yes! Pilian sigawan ng mga students. May teachers, nakakahiya. The show is over. Go back to your respective classroom. Sigaw ni Andrew. We're having a date. It's Saturday tomorrow. Beach tayo? He said and winked on me. Sama kami! Sigaw ng 5. Nandito pa kayo? Napatingin ako sa kanya at pinitik ko yung noo niya. This time, hindi na talaga siya nakailag. Ow! Reklamo niya. Mr. Walker, don't cuss in front of me. Yes, of course, kasama kayo. Sabi ko na nakangiti sa kanila. Tumalon pa si Van habang mag-appear sila ni Ven. Sumuntok naman sa hangin si Ven. Nag-appear din si Ven at Abby. They look so happy. Tinapik ni Vic sa balikat si Andrew. Good luck, bud. Nginitian ni Vic nang nakakasar si Andrew kaya naman tinaas ni Andrew ang kamay niya para suntukin si Vic. Pero nakatakbo na. Guys, kita-kita sa lobby 3 p.m. Sabi ni Vic habang kumakaway-kaway pa siya. Anak na, ang kapal ng muka. Sabi ni Andrew na kinatawa ng tatlo niyang pinsan. Bunso nga naman. Sabi ni Van at sumunod na kay Ven. 3 p.m. See you there. Sabi ni Van. Ay, akala mo naman kinagwapo. Masungit na sabi ni Abby na ikinatingin namin sa kanya. Oh, gwapo naman talaga ako ah. Ikama pa kita mamaya. Baka hindi pa makatulog si Belle sa kaingayan ng pangalan ko. Bulgar na sabi ni Van na ikinairap naman ni Abby. Sa ikalawa at umakto na sumusuka. Baliw, galit niyang sabi. Una na ako girl, may asungot ito eh. Dagdag pa ni Abby.
Ingat ka. She's in a good hand, Belle. Sigaw ni Van. Napailing na lang ako. Sumunod na rin sina Vin at Vic. Tara. Ang tamlay ng pagkakasabi niya, tapos laglag balikat pang naglakad. Hindi man lang ako hinihintay. Ang bagal mo naman. Bumalik siya at bigla na lang akong binuhat. Andrew, ibaba mo ako! I protest. Shut up. He carried me like a bridal style. He walked towards the car park. Nires ko sa dibdib niya ang ulo ko. I wrapped my arm around his cheek. Wala nang tao rito sa school, nagsiuya na siguro. Your heart beating so fast, I commented when I feel his heart beating abnormally. Napahinto siya ng konti at maya-maya naglakad na ulit. Sinong hindi titubok ang puso kung naglalakad ka na may buhat-buhat? Akala mo porket ang liit mo, ang gaan mo? Ang bigat mo parang baboy. Naiinis niyang sabi, kaya pinalo ko siya sa dibdib. Nakakainis, buhat-buhatin niya ako tapos magrereklamo siya. Ano ba, tumigil ka nga? Ibaba mo ako. Kasalanan ko ba kung nabibigatan siya sa akin? Baboy pala ha? I pouted. Anytime tutulo na tong luha ko. Huwag kang mag-inarte dyan, binibiro lang kita. Biro? Nakakatawa sobra. Haha, ang sakit sa tummy oh. Ibaba mo na nga ako, nakakahiya naman sa'yo. Inirapan ko siya, binaba niya naman ako. Nandito na pala kami. Get in. Ay, gentleman talaga. Pinagbuksan ako ng pinto, grabe. Alam mo yung nakatayo ka at naghihintay na buksan yung pinto, pero siya, ayun, nakasakay na at ready ng paliparin ng sasakyan. Binuksan ko ang passenger side door and I enter. Padabog kong sinara yung pinto. Hey, masira to sa sasakyan ko. Aba, concern na concern sa kotse niya. He drove slowly. Himala ata hindi niya pinalipat ngayon. Isabella, Anna, POV. Naglalakad ako sa hallway papunta sa classroom ko. Inihatid ako ni Andrew. Ang saya. Iba pala ang pakiramdam kapag ganito siya sa akin. Sweet, caring, and gentleman. Wala akong damit sa bahay niya pero pagising ko meron na. Minsan hindi ko rin maiwasang mapamangha sa kanya. Dahil mamaya pa ang pasok niya, umuwi pa siya sa condo. May gagawin pa raw siya. Magkita na lang daw kami mamaya mag-lunch. How can I survive this day when I'm with him? Do I need to forget what happened last time? And give him a chance? How can I give him a chance if he's not asking for it? He didn't say for a proper apologize. Bulaga! Ay! Napahawak ako sa dibdib ko na may sumigaw sa likuran ko. Kinabahan ako ng sobra sa sigaw niya. Halos mapatalon rin ako. Ang gwapo ko naman pala ka. He smirked. It's Ven. Ven? My God! Alam mo kung may sakit ako sa puso, siguro patay na ako. Inirapan ko siya. He chuckled and scratched his nape. Sorry. Lutang ka kasing naglalakad. May nangyari ba? Tanong niya sa akin. May nangyari? Of course meron. Kakaiba ngayon si Andrew. Ibang-iba sa mga nagdaang araw. Lutang? Teka nga. Di ba mamaya pa ang class mo? Bakit nandito ka na? Nagtatakang tanong ko. Ha? Sino nagsabi? Nga pala, di ba free time mo ngayon? May gagawin ka ba? Lutang nga ako. Mas may alam pa siya sa schedule ko ngayon. Wala naman akong gagawin so tambay na lang muna sa library. Ano nangyayari sa akin? Nasaan na kaya si baby? Oy, si Abby ang tinutukoy ko, hindi si Von. Oo, bakit? Bakit alam mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. This guy is so weird. Good. Magilong niyang sabi at ngumisi siya. Creepy. Good? Anong good dun? Tinasan ko siya ng isang kilay. Napakamot na lang siya sa ulo niya. At yung mukha parang bata na nahihiya. Weird talaga. Ano nga? Para ka namang bata dyan. Nagmamadali ako. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Diretsahan kong sabi. Kasi naman marunong pala siyang mahiya. Kung sa bagay, hindi naman siya tulad ni Andrew. Tumingin siya sa akin na parang nahihiya. Ano ba kasing meron? Can I have a favor? Sabi ni Ven. Ang cute. Ngumiti ako at pinisil ko yung butt cheeks niya. Ang cute mo. Favor lang pala eh. Sabi ko na nakangiti. May ganitong side ring pala itong si Ben. Di ba siya yung babae na buhat ni Von kahapon? Oo nga no. Ang landi talaga niya. Tama ka girl. Balak atang gawing collection ng pipinsan. That girl, patay siya kay Bea. Let's go girls. Usapan ng tatlong babaeng napadaan sa tapat namin. Sa pagkakatanda ko, kaibigan sila ni Bea. Oh God, chismosa nga naman. Ang sweet nila. Oo, pero mas bagay sila ni Von.
Napabitaw ako sa pagkakahawak sa pisngi ni Vin at nahiya naman ako. Kami pala ang center of attention ng mga taong napapadaan, nakakahiya. Don't mind them, sabi niya at tinakbayan ako. Napatingin ako sa kamay niya na nakapatong sa balikat ko at tiningnan siya sa mukha. Nagmamadali niyang inalis ang kamay niya. Oo, sorry, sabi niya at inilagay sa bulsa ang kamay niya. Dami na ngang chismosa, gagawa pa siya ng issue. Baka makarating pa kay Von. Ano naman kung nakakabay sa akin si Ven? Minsan niya naman to. O ano na, tutulungan mo ba ako? Bumalik ang diwa ko nang marinig ko si Ven. Wow, demanding, pero sige na nga. Anong tulong ba? Tutulungan mo na ako? Paninigurado niya sa akin. Ano muna yun? Say yes first. Pangungulit niya. Ang kulit parang bata. How I say no if he's using his charm on me? So cute, pero mas cute pa rin ang hobby ko. Fine, oo na. What is it? Pagsang-ayon ko. He smiled and pinched my nose. Tinabig ko ang kamay niya. Mahina lang naman kaya hindi masakit. Tara sa gym, may papakita ko sa'yo. Sana kung gaano kita kadali na pa oo ngayon, sana oo rin ang isasagot mo. Anyway, it's just a suggestion but I hope you will take it. He said and winked at me. Anong pinagsasabi ni Vin na to? Ang gulo. Ano lang favor dun? Saying yes? God, so weird. Naglakad kami papunta sa gymnasium. Hindi ko alam kung anong meron pero habang papalapit kami sa gym, palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Safe ba dito? Nang makapasok na kami sa gym, inalis niya ang pagkakakbay sa akin at pinauna na akong pumasok. Nanlaki ang mata ko nang makapasok ako sa loob ng gym at halo-halong kaba ang lumalabon sa akin. Hindi ko alam kung anong i-react ko, kung anong gagawin ko. Ven? Tawag ko kay Ven nang wala akong makita sa gym. Ang dilim ng buong paligid. Wala akong makita kahit saang banda. Ang dilim, nakakatakot. Natatakot ako, kinakabahan. Hindi na ako gumagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa takot at kaba. Gusto kong sumigaw, tawagin si Ven, pero hindi ko magawa. Para akong naging bato sa kinatatayuan ko at napipi. Paano kung may multo rito? Paano kung may humablot sa akin at tapusin ako? Paano? God, help! Von, help! Ang sama mo, Ben. Bakit mo ako iniwan rito? Pinaglalaroan mo na ba ako? Ito ba ang favor na ang iwan ako sa gitna ng dilim? Para ano? Para pagtripan? Maya-maya may narinig akong kalabog ng upuan. Kinilabutan ako sa narinig ko. May iba bang tao rito? O baka multo? No, please. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong tumakbo palabas pero hindi ko magawa. Paano kung multo yun? Ayoko may makitang multo. Andrew, help me! Umiiyak kong sigaw sa pangalan niya. Nag-echo ang boses ko sa buong gym. Andrew? Bakit ba siya ang tinawag ko? Si Ven dapat kasi siya ang nagdala sa akin na rito. Akala ko mabait siya. Bakit niya ako pinapahamak? Andrew. I murmur his name. Napaupo ako sa sahig habang umiiyak. Paano niya ako tutulungan? Wala naman siya rito. Si Abby? Wala rin. Only I have is my God. Lord, I need you, please. Ayoko dito. Ayoko na, tulungan niyo ako. Naputol ang iba ko pang sasabihin. Tinuyo ko ang aking pisnging. May ilaw na nakatutok sa akin. Tumingin ako sa paligid, wala akong makita. Walang ibang ilaw kundi ang ilaw. Should I say spotlight? Kung may mga tao dito, paniguradong pagtatawanan ng itsura ko. Dahil para akong bata na umiiyak. Anybody here? Malakas kong sabi na nag-echo sa loob ng gym. Pero wala akong narinig na isang sagot. Sinong nandito? Ako lang ba o meron pang iba? May liwanag sa dulo na maaninag ko ito. Sa stage ang spotlight at naging dalawa. Ang isa yung ilaw na sa akin nakatutok. Ang isa naman sa stage na may anino ng isang lalaki. Who's that? Multo o kapre? No. Ayoko pagmamatay. May nakita ko lalaki na nakatayo sa stage. Nakatalikod siya sa akin. Nakalagay sa left pants pocket ang kamay niya. Naka-all black siya. Si kamatayan ba yan? Bakit ang angas ng forma? Bakit parang familiar ang tindig niya? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Sino ka? Mabilis kong tanong pero hindi siya kumibo. Ang creepy talaga. Mahabang katahimikan hinintay ko. Hinintay ko siyang tumingin sa akin o kaya sumagot man lang. Pinunasan ko ang luha ko.
Pilit kong pinapalakas ang loob ko kahit na takot na ako. Hey, who are you? I asked again. Hindi siya sumagot pero kitang-kita ko kung paano niya patunugin ang sapatos niya sa pamamagitan ng mahinang pag-angat at baba nito. Nagsitayuan ang balahibo ko nang mag-echo sa loob ng gym yung tunog ng sapatos niya. Para siyang tumutugtog. Nasa beat. Anong ginagawa niya? Tinatawag niya ba ang kampo niya? Maya-maya may narinig akong nag-strum ng gitar, tunog ng piano and violin. Nasa tono ito sa beat ng paa niya. Sino ka? Hindi ko mapigilan magtanong ulit kahit na kinakabahan ako sa kanya. Tatakbo na ba ako? He slowly turned around and I saw a man that I really can't imagine that this man is now in front of me, holding a microphone, standing in the middle of the stage wearing his seducing charm. Andrew? Hard to Say I'm Sorry, ang title ng kantang tinutugtog nila. Everybody needs a little time away, I heard her say. Napakamanli ng boses niya. Bawat salita ay tumatarak sa puso ko. Nagsorry na siya sa akin, pero bakit kailangan sa public place pa? He want me to stay. Siguro ito ang hinihintay ko sa kanya. Ang magsorry siya pero hindi sa ganitong paraan. All I want is to hear him apologize to me sincerely. After all that we've been through, I will make it up to you.